Pinagpapawisan ng husto sa ilalim ng nakakasakal na presyon, si Lou ay nauutal na walang magawa, ang lahat ng kanyang mayabang na pagpapanggap ay agad na naglaho. Dinurog ng napakalakas na aura ng ating bida, ang may peklat na enforcer ay lumuhad sa kanyang mga tuhod, lubusang sumuko at inamin ang kanyang pagkakamali. Ang kanyang mga henchmen ay nakatayong nagyelo sa lubos na hindi paniniwala, walang masabi habang pinapanood ang kanilang walang takot na lider na nakaluhod sa dumi. Takot sa mga nakakatakot na skeleton warrior na pumapalibot sa kanila, ang buong gang ay lumuhad sa batong patio. Desperadong nagmamakaawa ng awa, hindi naantig sa kanilang biglaang pagpapakumbaba, tumingin ang ating bida ng may malamig na paghamak, sinabihan silang kunin ang kanilang kabayaran at mawala sa kanyang paningin. Kabadong sumulyap sa mabigat at nakangising bungo na nakatayong mataas sa tabi niya, nilunok ni Lou ang kanyang pride. Paralisado sa labis na takot, nang hindi nag-aaksaya ng kahit isang segundo, ang napahiyang enforcer ay nagmadaling tumayo, iniutos sa kanyang gang na agad na umalis. Nang magtanong ang isang thug kung talagang aalis na lang sila, nag-init si Lou sa pagkabigo, nagtanong kung sino man sa kanila ang sapat na naghahanap ng kamatayan para lumaban sa isang halimaw na tulad niyan. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa mapait na kahihiyan, nanumpa sa isang makamandag na bulong na bibili sila ng oras at kikilo sa orphanage sa sandaling umalis ang halimaw na batang yon. Bumalik sa maaraw na patio, ang nakakasakal na tensyon ay agad na natunaw. Tumingin si Sister Ruru sa ating bida ng may nanlalaking mga mata sa pagkagulat, nagtatanong kung paano siya naging ganoon kalakas, ngunit nagkamot lamang ng ulo ang ating bida ng may mahinaong ngiti. Tumatawa na ang kanyang awakened profession ay dapat na mas malakas lamang kaysa sa karamihan. Sa ilang sandali, ang mga batang ulila ay sumugod ng may dalisay na paghanga, sumisigaw at nag-cheer ng may maliwanag na mga ngiti habang binubuhos nila ang papuri sa kanilang tagapagligtas. Marahang tinapat ang ulo ng isang maliit na batang babae, mainit na hinikayat ng ating bida ang mga ito na magsikap sa pagsasanay sa hinaharap. Nangakong balang araw bawat isa sa kanila ay lalaking kasing lakas niya. Lumingon kay Sister Ruru, mahinaong hiniling ng ating bida na dalhin siya kay Lola yon, kung saan siya ay mainit na pumayag sa isang mahinang tango. Habang naglalakad sa batong daan sa patio, nagtanong ang ating bida kung may problema ba sa kalusugan ni Lola yan, nalaman na ang kanyang katandaan ay nagdulot ng mga matagal na karamdaman. Mahinang ipinaliwanag ni Sister Ruru na si Lola yan ay nagtrabaho ng husto para buhayin silang lahat noong bata pa siya, na nag-iwan ng malalim na mga sakit na hindi madaling gumaling. Sa ilalim ng maliwanag at tahimik na kalangitan, tiniyak niya na ang makita kung gaano siya naging matagumpay ay tiyak na magdudulot ng malaking kagalakan sa puso ni Lola yon. Pagpasok sa tahimik na silid, tumingala si Lola yon mula sa kanyang libro sa masayang pagkagulat. Habang mainit na ipinaliwanag ng ating bida na maayos ang kanyang kalagayan sa Haising High School, inilapag ang isang bag na puno ng mga gamit, sinabi ng ating bida na dumating siya upang bisitahin ang lahat sa kanyang pahinga. Bagamat mahinang nagtaka si Lola kung bakit siya nagdala ng maraming bagay, buong pagmamalaking sumabat si Sister Ruru, ipinahayag na ang ating bida ay lamaking isang maasahang binata at nabayaran pa ang kanilang utang para sa training equipment, na nag-iwan kay Lola yun na lubos na nagulat. Pumuno ng pag-aalala ang mukha ni Lola yan habang nag-aalalang nagtanong kung kumuha siya ng mapanganib na loan. Ngunit nag-alok ang ating bida ng isang mahinahon at nakakapanatag ng ngiti, nangako sa kanya na bawat pisong kinita niya ay mula sa kanyang sariling pagod. Inayos ng ating bida ang kanyang mga alalahanin sa isang madaling kalahating katotohanan. Ipinaliwanag na isang napakabuting kaklase sa akademya ang nagbabayad sa kanya ng malaki para lamang maging sparring partner. Biglang sinakop ng matinding pag-ubo ang mahinang katawan ni Lola. Ngunit kahit sa gitna ng sakit, isang mapagmataas na init ang pumuno sa kanyang puso, batid na ang kanyang anak ay tunay na naging isang propesyonal na may maliwanag na hinaharap. Mabilis na tumabi sa kanya upang patatagin, nagtanong ang ating bida ng may malalim na pag-aalala kung siya ay okay. Ngunit mahinang ipinagtabuyan siya ng matanda, iginiit na ito ay isang matagal na karamdaman na kayang gamutin ng kaunting pahinga. Tinitigan siya ng may matigas ngunit malalim na pagmamahal, sinabi niya sa kanya na huwag sayangin ang kanyang enerhiya sa pag-aalala sa kanya. Hinihimok siyang ituon ng kanyang atensyon sa mahalagang midterm exam sa hinaharap. Kuryoso, nagtanong ang ating bida kung paano niya nalaman ang tungkol sa kanyang darating na midterm, na nagtulak kay Lola na tumawa ng mainit.
ipinaalala sa kanya na si Ate Wenra ay dumaan sa eksaktong parehong landas ilang taon na ang nakalipas. Naisip niya na si Wenra ay ilang taon na mas matanda sa kanya, matagal nang nagtapos upang lumaban sa brutal na frontline battlefields. Mahinang hinimok siya ni Lola na magpahinga ng mabuti bago ang pagsusulit, ipinahayag ang kanyang lubos na pananalig na ang kanyang mga resulta ay hihigit pa kay Wenro, isang pangako na tahimik na itinago ng ating bida sa kanyang puso. Lumabas sa pasilyo, marahan niyang isinara ang pinto ng kwarto sa likuran niya upang hayaan ang matandang babae na magpahinga. Lumapit kay Sister Ruru, inilabas ng ating bida ang kanyang communicator at naglipat ng 20 contribution points, na nag-iwan sa kanya na naguguluhan at nagwawagayway ng kanyang mga kamay sa pagtutol sa napakalaking regalo. Inilagay ang isang nakakapanatag na kamay sa kanyang braso, ipinaliwanag niya na dahil hindi siya madalas makabisita, ito ang kanyang tanging paraan upang suportahan ng lahat, na nag-iwan sa kanya na naantig at mahinang tumango sa pagtanggap. Inakay siya pababa sa pasilyo, nabanggit niya na ang lumang kwarto ni Wen ay kasalukuyang walang nakatira, inaalok ito sa kanya upang makapag-ayos siya ng komportable, mainit niyang tinanong kung may espesyal siyang gustong kainin, ngunit magalang na tumanggi ang ating bida, tiniyak sa kanya na kaya niyang alagaan ang kanyang sarili. Nakatayo ang ating bida sa isang tahimik na silid, ang kanyang tingin ay tahimik na nakapako sa isang naka-frame na litrato na nakatayo sa mesa. Kinuha ang larawan ni Ate Weno, mahinang sumasalamin siya sa kanyang pagkawala, nagtataka kung paano siya nagpapatuloy sa mapanganib na front lines. Itinabi ang malalayong alalahanin, umupo siya ng naka-cross legs sa kama habang ang isang madilim na teal na aura ay nagsimulang magliyab sa paligid niya. Determinadong pumasa sa midterm exam at lumakas ng sapat upang protektahan si Lola Yun at ang orphanage. Sa determinadong focus na kumikinang sa kanyang mga mata, ibinigay niya ang utos sa sistema, inilubog ang kanyang kamalayan diretso sa undead realm. Sa ilalim ng isang dugong pulang kalangitan at isang may sakit na pulang buwan, ang skeleton clone ng ating bida ay gumagala ng mas malalim sa baog na kalawakan, napapaligiran ng napakalaki at petrified na mga tadyang ng mga sinaunang halimaw, dahil ang mahihinang mga mob sa labas ng wastelands ay hindi na nagbibigay ng sapat na karanasan upang mag-level up, ang kanyang kumikinang na asul na tingin ay lumingon sa hindi pa natutuklasang kalaliman. Naglalakbay ng mas malalim sa madilim na kagubatan, basta niyang dinurog ang buto sa ilalim ng kanyang gauntlet, nagtataka kung anong uri ng mga kakilakilabot na halimaw ang maaaring nagtatago sa loob. Lumabas mula sa dilim, 2 armadong undead ang pumasok sa paningin, isang swordsman at isang archer. Tiningnan sila ng ating bida, napansin ang kanilang medyo mas magandang kagamitan, kahit na ang kanilang presensya ay parang ordinaryo pa rin tulad ng dati. Nang walang pag-aalinlangan, sumugod ang undead swordsman, nakataas ang talam, habang ang archer ay nag-aim mula sa likuran. Sa isang matalim na metalikong tunog, walang hirap na itinaas ng ating bida ang kanyang depensa, malinis na pinahinto ang mabangis na overhead slash sa mismong lugar nito. Tinitigan ang kanyang umaatake ng may mapagmataas at kumikinang na tingin, tahimik niyang pinagtawanan ng kalaban, napagtanto na ang mga halimaw sa malalim na bahagi ng wasteland ay hindi kasing delikado gaya ng kanyang inaasahan. Biglang, isang sumisipol na palaso ang humawi sa hangin, naka-aim diretso sa kanyang bungo, inililihis ang biglaang putok, napagtanto ng ating bida na ang mga halimaw sa wasteland na ito ay mas tuso kaysa dati, nagko-coordinate na ng kanilang mga atake upang siya ay mapinahan, tumanggi na hayaang mapagod mula sa malayo, ikinandado niya ang kanyang kumikinang na tingin sa archer, agad na pinakawalan ng charge upang tulayin ang distansya sa isang paputok na pagsabog. Ang atake ng ating bida ay tumama lamang sa hangin, nag-iwan sa kanya na napatulala habang ang skeleton warrior ay natunaw sa isang imahe lamang. Tumingin sa kabilang panig ng field, napagtanto niya na ang mga halimaw na ito ay hindi lamang naging mas matalino, sila ay aktibong nagko-coordinate at naghahagis ng mga combat skills. Ang may kalasag na skeleton ay biglang sumugod, binagsak ang kanyang kumikinang na berdeng barrier diretso sa kanya nang may marahas na puwersa, mabilis na nag-react. Gumanti ang ating bida ng after-image strike, walang hirap na humiwa diretso sa armadong halimaw, nakakuha ng mabilis na boost ng plus 0.3 Constitution at plus 0.3 Soul Power, agad niyang nakita ang isa pang salvo ng mga palaso na sumisipol papunta sa kanya.
Itinaas ang kanyang depensa, walang hirap na inililihis ng ating bida ang paparating na barrage habang ang mga palaso ay nababasag sa kanyang bantay. Kinandado ang malayong sniper, umigkas ang ating bida at pinakawalan ng isang nakamamatay na bone javelin. Ang projectile ay humagibis sa larangan ng digmaan, winasak ang skeletal archer sa impact. Sa isang marupok na langgitmut, ang bumagsak na archer ay nag-disintegrate sa abo, naglabas ng isang maliwanag na wisps ng Asher Soulfire na lumutang sa madilim na larangan ng digmaan, sinipsip ang esensya diretso sa kanyang skeletal frame. Kumislap ang isang system prompt, pinataas ang kanyang agility at soul power ng 0.3, napabuntong hininga ng pagod ang ating bida, bulong sa kanyang sarili, napagtanto na ang mapanlinlang na kalaliman ng Undead Wasteland ay mas nakamamatay kaysa sa kanyang inaasahan. Makalipas ang isang linggo, sa Undead Wasteland, ang napakalaking magic circles ay nagliliwanag sa kalangitan sa itaas ng isang higanteng bungo na kuta habang ang madilim na enerhiya ay umiikot sa tiwangwang na lupain. Isang nakabalatong lich ang itinaas ang kanyang staff sa hangin, nag-channel ng isang baliw na pagsabog ng berdeng mahiwagang enerhiya. Ang lich ay nagpakawala ng walang tigil na barrage ng nakamamatay na energy blasts. Ngunit ang skeleton clone ng ating bida ay sumugod diretso sa mga pagsabog, lubos na hindi naaapektuhan. Ang skeleton clone ay humagibis sa larangan ng digmaan, lumapit sa lich sa isang iglap, nag-trigger ng after-image strike, ang kanyang mga eye socket ay nagliyab ng madilim na asul na soul fire, winuwasak nito ang berdeng barrier sa pira-piraso, nakakuha ng maayos na plus 0.3 boost sa parehong constitution at soul power, nang hindi nasesire ang momentum, agad nitong ikinandado ang mga mata sa kanyang susunod na target. Sinubukan ng kalaban na hawakan ang linya sa pamamagitan ng pagcast ng bone shield. Ang clone ay hindi man lang nag-atubili, agad na naghagis ng mahiwagang mga gapos. Ang mabibigat na berdeng kadena ay ikinandado ang kalaban gamit ang bone shackles, hinuli sila ng tuluyan sa kanilang kinatatayuan. Iniikot ang isang napakalaking skull maze, ang clone ay naghati pababa para sa isang nakamamatay na slam habang sinasabihan silang pumunta sa impyerno. Isang sibat na pagtusok ang umalingawngaw ng malakas habang hinarang ito ng skeleton clone. Lubos na nagulat na makita ang mga mob na ito na aktwal na gumagamit ng organized four-man squad tactics, ang kalabang skeleton ay sumugod na parang tren ng kargamento, nagpakawala ng isang mabangis na sigaw, sunod-sunod nitong binabangga ang kanyang mabigat na kalasag sa depensa ng clone gamit ang isang barrage ng brutal na mga atake, bahagya na nakaharang sa mabigat na talam, napagtanto ng clone na ang lakas ng mga suntok na ito ay napakalupit upang harapin ng diretso. Upang lumala pa ang sitwasyon, ang natitirang undead squad ay tuluyang nakawala mula sa kanilang mga gapos at sumugod ng sama-sama. Nagsisimula ng pumutok ang depensa ng clone, binalaan na kahit ang kanyang bone armor ay hindi magtatagal sa ilalim ng walang tigil na pagsalakay na ito. Sinasamantala ang momentum, pinalakas ng kalabang skeleton ang kanyang mid-shield charge, binalot ang sarili sa isang sumasugong berdeng aura. Bumuldos ito pasulong na parang isang runaway battering ram, lubusang nagwawasak sa lugar. Napagtanto na ang pagdepensa ay hindi na uubra, mahigpit na hinawakan ng clone ang kanyang kumikinang na skull spear, nangangailangan ng mas malakas na kasanayan upang sirain ang kanilang frontline. Nang makakita ng butas, inutusan ng skeleton clone ng sistema na i-max out ang kanyang bone javelin, gumastos ng 10 puntos ng soul power upang pinuhin ang kasanayan, agad na iprinoseso ng sistema ang upgrade, matagumpay na pinagperpekto ang kasanayan at nilagyan ng dark aura ang kanyang sibat. Ang bagong mastered na javelin ay mayroon na ngayong nakamamatay na kombinasyon ng armor-piercing physical damage, corrosive poison, at death energy. Sa aktibong upgrade, iniurong niya ang kanyang braso at inihanda ang pinahusay na javelin para ilunsad. Pinakawalan niya ito ng may sigaw, ipinadala ang spell na humahawi sa hangin, napapalibutan ng isang napakalaking vortex ng enerhiya. Ang physical force ay nagwasak sa kalasag ng kalaban sa pagtama, habang ang corrosive poison at death energy ay agad na natunaw ang anumang natira. Isang lagaslas ng stat boosts ang bumaha sa kanyang status window, ngunit sa pagtingin sa paligid, napansin niya na ang mas malalim na mga mob sa wasteland ay lumalakas, nagpapabagal sa kanyang grinding pace, pinunasan ng skeleton clone ng kanyang bungo,
Nakahinga ng maluwag na sa wakas ay natapos na ang kanyang matinding grinding session sa Undead Realm. Bumalik sa kanyang sariling katawan, pinunasan ng ating bida ang pawis sa kanyang noo at tinawag upang buksan ang kanyang status window. Ang kanyang screen ay lumabas, nagpapakita ng matibay na physical attributes, mataas na spirit stats, at isang kahangahangang lineup ng mga perpektong bone skills. Inihambing ang kanyang kasalukuyang mga numero ng stat sa karaniwang estudyante sa kanyang baitang, napagtanto niya na siya ay nasa isang ganap na naiibang antas. Biglang naputol ng isang system alert ang kanyang mga iniisip, nag-aalok na kumonsumo ng 10 puntos ng soul power upang magdeduce ng isang bagong kasanayan gamit ang mastery ng kanyang clone, kinumpirma niya ang exchange, matagumpay na na-unlock ang Dominate Skeletons, isang passive na nagpapalakas sa lahat ng kanyang skeleton summons batay sa kanyang spirit attribute, Sumandal ng may ngisi. Alam niya na ang kanyang summon type arsenal ay nakatanggap ng napakalaking permanenteng upgrade. Sinilip siya ni Sister Ruru mula sa pintuan upang paalalahanan siya tungkol sa darating na midterm test, at basta niyang tiniyak sa kanya na siya ay higit pa sa handa. Nakaupo sa kanyang kama, nag-focus ang ating bida, determinadong makakuha ng nangungunang mga marka upang makapag-ipon ng contribution points para sa orphanage. Binigyan siya ni Sister Ruru ng isang mahinang ngiti, sinabihan siya na ang pag-aalaga lamang sa kanyang sarili ay higit pa sa sapat upang mapasaya siya at ang direktor. Habang siya ay umaalis, ang mga bata ay kamakaway mula sa gate, ipinaalala sa kanya na magdala ng masarap na pagkain sa susunod, na basta niyang ipinangako na gagawin. Nag-focus ang ating bida, lubos na determinadong makuha ang unang pwesto sa darating na midterm test. Habang naglalakad siya sa kalye, isang lalaki na nakabantay sa likod ng isang batong pader ay tahimik na sinusubaybayan ang kanyang kilos. Ngumisi ang lalaki sa kanyang sarili, nakahinga ng maluwag na sa wakas ay umalis na ang bata sa lugar. Sa simulated battlefield, ang mga estudyante ay nagtitipon sa paligid ng event screens habang ang mga senior students ay nanunuya sa mahihinang bagong recruits. Gayunpaman, sinabi ng isa pang senior sa kanila na huwag maliitin ang freshman class ngayong taon. Sa malapit, si Fan ay galit na galit sa kanyang telepono matapos matalo sa isang mobile game, habang ang mga estudyante ay nag-uusap tungkol sa kanyang 4 na mastered skills. Nag-iinip siyang nagtataka kung nasaan ang kanyang karibal, ngunit si Bai Xiaochun ay prangkang nagpaalala sa kanya na matatalo pa rin siya. Nakita si Fang Zhou sa karamihan, kinawayan siya ni Bai Xiaochun na nag-iwan kay Ye Fan na nag-click ng kanyang dila sa inis. Agad na hinarap ni Ye Fan ang ating bida, hinamon siya kung sino ang makakakuha ng unang clear sa simulated battlefield. Ngunit ang ating bida ay nag-cruise lamang ng kanyang mga braso na lubos na hindi naabala at sinabihan siya ng isang simpleng, bahala na. Ipinagmalaki ni Ye Fan na ang kanyang brutal na pagsasanay ngayong linggo ay nagbigay sa kanya ng lakas na kailangan upang sa wakas ay durugin ang ating bida sa midterms. Hindi impressed, itinuro ni Bai Xiaochun na sinasabi niya ito sa bawat pagkakataon, nagmumungkahi ng isang tunay na taya, ang matalo ay maghuhubad at mag-handstand, nang walang pag-aalinlangan, nakipagtalo si Ye Fan na masaya siyang maghubad ngayon mismo. Hindi lang niya maintindihan kung bakit kailangan niyang mag-handstand, na nag-iwan kay Bai Xiaochun na tulala. Samantala, pinagmamasdan ang karamihan mula sa itaas, nakita ni Su Xingyin ang henyong necromancer.